Yung mga sisiw naming Bengala, malaki na po. Andun lang sa kulungan. May mga manok pa tayo mga kaprobinsya. Andun sa kulungan ng ating baboy. Sa tuwing pagkain ng baboy o kasama natin doon, lumapit din yung iba nating mga manok para magkikain sa mga nahulog sa siminto. Yung iba andun pa sa kabilang bakod sa may mga pato natin at saka pabo. Yan o, pwede na yan katayin kasi marami naman tayong tandaan. Yan pa o. Pero yung manok na yan, hindi natin yan katayin. Kubra yan. Dalawa na lang yung kubra na lalaki na natira natin dito o. Yan. Kung mapakawalan na natin yung ating mga Bengala, marami na po sila. Nasa mga 11 yun. Sa ngayon po, hindi namin alam kung may nag-itlog ba sa ating mga Bengala mga kaprobinsya. Kasi kahit saan sila nagpunta at hindi pa namin hanap. Pero magaling naman sana sila maglimbing kahit palagi umuulan. Napapansin ko po na yung mga itlog nila mapisa lang. Hindi katulad ng mga manok na kung sakaling mabasa na ulan o nasa lupa na sila ng itlog, hindi po mapisa yung mga itlog nila. Yung mga rabbit natin oh, dalawa yung natira. Dalawa na lang yung nakita natin. May kulay itim pa yan. Marami na sana yan mga kaprobinsya, pero napapansin po namin na may mga ibang aso dito na hinahabol yung ating mga rabbit. Minsan po pag mapapakain kami ng kambing doon, nakikain din sila sa ating mga kambing. Yung mga alaga natin pato, hindi na po natin yan kayang bilangin. Meron pa doon sa kulungan yung mga sisiw. Dito po sa amin, wala kami problema sa pangulam. May mga gulay kami, may mga pato, may mga pabo, may kambing. Sa mga nakaraang video namin, nagkatay kami ng kambing para pangulam lang. Tapos yung mga pabo natin dyan, binawasan natin yung mga babae. Para hindi sila maghalo-halo sa mga paitlogan natin na nilagay dyan. Pag sobrang dami, wala nang pinta. Sayang lang tayo sa feeds. Maghintay tayo na mapisa yung itlog nila, pero hindi po mapisa. Basta naghalo-halo lang sila sa isang paitlogan. Minsan po, 3 pabo yung nag-itlog sa isang paitlogan. Kaya ang ginawa natin, binawasan natin yung mga babaeng pabo natin. Nagisan ko lang feeds yung rabbit natin. Ito matakot sa mga manok pag lapitan siya. May isang rabbit din dulo. Hindi siya natakot sa manok. Yung isa doon, pag lapitan ng manok, tumakbo. Tumakbo siya. Naguluhan siguro siya. Isamukan.
May mga sisiw pa tayo dito ng pato mga kaprobinsya, oh. Tapos may gansa. 3 gansa. Malaki na sila. Pero hindi pa namin pinakawalan. Hello! Yan. Tapos dito may pabo. Pabo. At dito may manok. Yan, piso ng manok. May pato na naglimlim dito. Naglimlim. Napapasit po namin ngayon mga kaprobinsya na palagi umulan. Hindi bubisita dito sa amin yung bayawak. Pero pag nainit yung panahon, halimbawa ngayon malakas yung ulan, tapos kinabukasan mainit, sigurado po kami na lulusob naman yung bayawak dito. Basta mainit yung panahon tuwing tanghali. Pero pag may ulan, parang takot yung bayawak sa ulan, sa lamig. Yung bayawak pag may ulan, tapos kinabukasan mainit, parang magbilan sila sa araw ba? At saka maghanap ng pagkain. May nagalit po sa atin kung bakit daw natin hinuli yung bayawak. Hindi naman kami nahuli ng bayawak mga kaprobinsya. Sila po yung pumunta dito sa atin at dinipinsahan na natin yung ating mga alaga. Kasalanan daw natin kasi ito yung tirahan ng mga bayawak. Hindi yan pwede mga kaprobinsya pag sabihin natin na kasalanan natin dito na nag-alaga tayo ng mga hayop. Yung pag-alaga ng hayop pag nasa bundok tayo, isa yan sa mga source natin sa ating income. Katulad ng baboy, kambing, mga baka, manok, pato. Pang ulam natin yan kasi marami kami dito. So hindi pwede pag hayaan lang natin yung bayawak na kumain sa ating mga alaga dito. Dahil tayo daw ang bumulabog sa kanila. At parang hindi naman siguro kami yung bumulabog sa kanila mga kaprobinsya. Kasi nung bata pa ako, andito na kami nakatira. Andun po yung bahay namin. At nasaksahan po namin na may mga bayawak na dito. Nakita po namin na yung mga bayawak kinakain yung ating mga manok nung bata pa kami. Hanggang ngayon meron pa rin sila dito, marami pa rin sila. Kasi dito po marami namang bayawak kasi marami pang mga tirahan. Katulad dyan sa kabilang area, may mga bato dyan, may mga kawayan, lalo na dun, oh. So expected po namin na marami mga bayawak na pumunta dito sa amin. Pero hindi po kami nangangaso ng bayawak. So sa mga nag-comment dyan ng negative kung bakit daw natin hinuhuli yung bayawak, pasensya na po. Dinipinsahan lang namin yung aming mga alaga. Yung nag-comment mga kaprobinsya, siguro hindi niya naranasan na tumira sa ganitong klaseng lugar. Pero sa mga followers natin dyan na alam po kung ano ang sitwasyon sa mga nakatira sa bundok, minsan nga may mga sawa pa. Buti lang dito sa amin, walang kubra, walang mga ahas na makamandag. Yung mga kumakain lang sa ating mga manok ang pumunta dito. At paghayaan natin sila, hindi naman pwede. Baka habang matulog kami dyan, may pumasok na sawa, nilok kayo na. Nakakatakot na. Pasensya na po sa mga hindi nakagusto sa ating ginawa dito. Itinaboy lang naman natin yung bayawak. Kung wala siyang swerte, pwede mahuli natin. Tingnan niyo po yung ira natin dyan, oh, masukal. So, kanyan, may mga posibilidad na may mga bayawak dyan na dumaan. Tapos doon may mga kawayan. Noong una natakot po ako na baka pasukin ng sawa yung mga biik natin dyan nung may mga biik pa tayo. Nung nanganak yung baboy natin. Pero buti na lang, hanggang ngayon wala pa namang nangyari na kinain yung biik natin ng sawa. Ang kinain nila yung mga manok lang natin, pato, minsan pabo, minsan gansa, yun lang po. Pero hindi pwede pag hayaan lang natin sila. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh. Andito po yung iba nating manok. Yan, sa malaki na. Pwede yan gawing tandang. Yung mga malaking lahi. At yung mga inahin natin dito. Sana po hindi na sila maglandi ulit. At sana magbuntis sila 4. Hanggang ngayon, hindi pa tayo sigurado sa ating mga baboy. Itong dalawa, pinakasahalan to. At itong dalawa, EI. So, kung sakaling mabuntis itong mga kaprobinsya, sa kanila tayo magpili ng mga babae para gawin natin inahin. Next week,
Sana siguro makuha natin yung biik natin na in-order para gawin natin barako. Palagi po natin sila tine-check dito. Baka may naglandi sa kanila. Ito yung pinakahuli. 2 beses na ito nakasahan mga kaprobinsya. Ito, 1 beses ito nakasahan at 3 beses natin napaiay. Tanaw ni mo dong buntis ako din lumalaga daw. Dako na sa yung isa namin lumalaga dito mga kaprobinsya, sa tingin namin parang buntis na, pero habang hindi pa natin nakita ng gusto na may mga biik na siya or nanglanta ng gusto yung mga didi niya, hindi pa tayo sure. Dako lagi sa tiyan sa ipilwak kayo habang hindi pa sila ng anak para hindi pa tayo sigurado. Yung similya na ginamit natin dito, German Petrin. Yung isa, Landris. Yung dalawa, pinakasan natin at sabi po na may-ari ng barako, yung barako daw niya ay Petrin. At yung dalawa nating baboy dito mga kaprobinsya, pwede na to, oh. Napakabilis lang lumaki. Mga 15 days ang nakaraan, dala bininda natin. At yung timbang nila nasa 56 and 54. So sa tingin namin ngayon, yung ating mga baboy dito, yung dalawa, nasa mga 70 to 80 na to. Yan. Nami kayo kapitapon ba? So kumusta na kayo mga biik natin na naibinta natin na ginawa nilang inahin? At yung andito, yan, dagko na po, pero iba lang yung katawan mga kaprobinsya. Iba lang yung katawan compared sa ating mga baboy do na may lahi or rasa or hybrid. Yung likuran nila iba, oh. Tingnan po natin yung dito sa kabila, oh. Yung mga katawan sa ating mga baboy na din, mga bilog, mga lagpad kayo, murag na kanal-kanal ba. Yan. At yung extension sa ating kulungan ng baboy dito mga kaprobinsya, oh, dandahan lang yung pagtrabaho dito. Tinatrabaho lang to pag walang ibang magawa, pag hindi busy. Pero malapit na to malagyan ng bubong. Ipahuli lang namin yung flooring dito. Hindi naman tayo nagmamadali dyan kasi wala pa naman tayo baboy na ilagay. Pero kung sakaling malagyan yan ng bubong at saka malagyan ng flooring, pwede din baka yung ilagay natin o kambing. Yan lang po ang ating gagawin sa ating kubo dyan. So yung unahin namin dito yung bubong tapos yung flooring, pero dandahan lang yung trabaho. Yung isa nating baka na nanganak, dyan po natin nilagay dati sa kulungan ng baboy kasi nung nanganak siya palaging umuulan. So napapansin namin na malapit na siya manganak, ang ginawa namin, nila namin siya dyan. So sakto din yung pagdala namin kasi kinabukasan nanganak agad siya. So safety yung papanganak niya, hindi nabasa sa ulan yung kanyang anak. Kung sakaling may mga baka tayo na mga anak or kambing, pag wala tayong malagyan doon, pwede na natin dito ilagay. May isa naman tayong kulungan pa doon, pwede pa doon sa kabila, may isa tayong kulungan doon. At dyan, kung hindi pa manganak yung mga baboy natin, mapakinabangan pa natin yung mga kulungan sa ating mga baboy dito. Pwede natin lagyan ng kambing na mga bagong nanganak. Yung mga pabo namin dito, kahit halos araw-araw kami nagkatay sa kanila, pero marami pa rin. Tapos may mga sisiyo pa tayo doon. Yung lalaki natin, sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 may yung mga lalaki natin na tandang na pabo. Pero may mga maliit. At yung gansa na natira sa inatake ni Mateo, ito po. Ayan. Sa ngayon tahimik yung ating kulungan. Hindi pa tayo inatake ng sawa. Pero siguro sa sunod ng mga buwan, may mga sawa naman na umatake dito sa ating mga alaga. 4 na beses na po kami nakahuli dito ng sawa mga kaprobinsya. Yan o. May naglimlim. Tapos
Naghalo-halo lang din yung mga pabo. Tapos may pabo pa doon, nakalabas. At saka patok. Nagkalat lang yung mga alaga natin dito kahit saan saan na siya magpunta, yung ibang nakalabas. Pero ikahuli po natin yan. Pag hindi yan katayin, lumabas pa rin yan kahit anong gawin namin. Kahit palagi pa namin yung hulihin, damputin at ibalik dito sa loob ng bakod. So ang gawin namin dyan sa pato na nasa labas, katayin lang namin yan para hindi yan masaya. At sa ngayon po, hindi na rin pinasok ng aso yung bakod natin dito. Noong una kahit tinakpan pa namin yung butas doon, pero pumasok pa rin yung aso. Buhay lang yung sisiyo ng pato. Kahit mag-isa lang siya dito sa labas na maliit. Yan po, hindi na binutasan. Dito po palagi pumunta yung aso dati. Kahit harangan pa namin dati yan ng kawayan. Kinabukasan, gumawa naman siya ng ibang butas. Pero ngayon wala namang butas. Malapit na maabot sa tubig yung ating bako dito. Yan. Siguro mga 1 feet mula sa ating bakod. Yung luma nating bakod mga kaprobinsya, medyo distansya na yan sa ating bagong bakod. Pero malapit na rin maabot sa tubig yung ating bagong bakod dito. Kung sakaling maabot yan ng tubig, ayusin naman natin. At dito naman natin ilagay yung ating mga poste. Kung sakaling magkaroon naman ng malakas na baha. Yung isa nating baka mga kaprobinsya, si Junior Pogi lumabas kasi gusto niya makipaglaro sa maliit nating baka. Yan, si Martes lang yung natira sa loob ng bakod. Ang problema dito, baka makakain ng mga tanim doon sa kabilang area. So kailangan ko na hindi siya palabasin. Paayos ko natin yung bakod niya dyan. Pwede na po siya lagyan ng busal mga kaprobinsya. Paggawa na rito ng busal ni Jojo. Kasi pag bibili tayo medyo pan lang, malaki lang. Tawag na ka Marites, kapulion kuno ka. Si Marites lang mag-isa doon sa loob ng bakod. Pahimas na siya. Good boy. Good boy. Dinilaan pa tayo. Sila po yung mga kapalit sa ating mga malalaking baka dyan kung sakali ibita natin yung mga malalaking baka. Tatlo na po sila mga kaprobinsya. Andito si Tisoy, binigyan lang siya ng kumpay, tapos binigyan din siya ng kupramil. Soy, medyo may ugali din itong mga kaprobinsya, lalo na kaya pag maturo na ni. Malakas siyang kumain ng kupramil. Kaunti lang yung fish na hinalo sa kanyang kupramil para pangpaamoy lang ba, pangpabango lang, para hindi masyadong kalas, hindi masyadong malaki yung gastos. 2 beses lang kami nagpapakain sa kanila, umaga at sa hapon, para hindi mamayak yung mga alaga natin. Tikib naman,
Kasi si Palo, napakalaki na yung katawan ni Palo. Dati po mga kaprobinsya, hindi siya ganyan kalakas kumain ng kupramil. Pinagaan na namin ito naturuan. Grabe. Sugo yung mukha ko, no? Nakataon yun, dili suyop ba? Ah! Manungay ka na ako na. Narapin ka sungay. Ah. Makikita naman natin sa kanyang katawan mga kaprobinsya. Oh. Hindi po siya ganyan dati. Dati po malaki yung tiyan niya. Parang may bulati sa loob. Yung katawan nito sa'yo. Yan. Come on. Kaong ka? Kaong ko siya dong. Bulong ka mong barkada? Namarkada rin siya. Namarkada rin yung baka natin. Ha? Talod mo siya ron. Kan anak hindi pato ga. Pato rin mo kao ni anak. Iba lang sa kumain, no? Compare kay Tisoy. Maarte. Tilap-tilap ra. Yan, Martes, good job. Yung pula nating baka, oh. Sa kanya po nakasalalay para makita natin yung lahi ni Limer. Siya po yung pinakauna nakasahan ni Limer. Hindi naman siya masyadong native. Sana lang maganda yung lahi ni Limer. Magmana kay Limer ba. Yung mga kabing natin dito mga kaprobinsya, sa mga nakarang video po natin, sinasabi po natin na magbinta tayo ng 3 heads na mga babae na medyo native lang. Ang good news po, yung isa sold na, napakadali lang. So ang mapadala natin dun sa stockyard, 2 heads na lang. Naalala ko po yung may tao ko na namit mga kaprobinsya. Bagong bagong kasal. Nag-usap kami, mas maganda daw yung mga hayop alagaan or bilhin. Kasi napakadali lang ibinta. Hindi katulad pag may mga sasakyan tayo, halimbawa may motor or truck, napakatagal ibinta. Ang experience po natin yan nung ibininta natin yung ating mga sasakyan doon sa yung ginagamit natin sa ating kuprahan dati. Grabe, napakatagal bago natin maibinta. Pero pag magbinta tayo ng baka or baboy, kambing, isang tawag lang natin ng buyer, pumunta agad yan dito at pag magkasundo sa presyo, mabinta natin agad. Yan po ang diferensya. Pag magbinta tayo ng baka, marami na nga nagtanong sa ating mga baka dyan kung ready na ba natin ibinta. Sabi ko po, hindi pa pwede. Baka sa sunod ng mga buwan. Pero pag sasakyan, walang magtanong sa atin mga kaprobinsya kung ibinta ba natin yung ating sasakyan. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Yung ulang kambing at taklay. Yan, may natira pa. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Manuhog-tuhog pa ito nga presko ba? Labas. Labas ng mga balita. Bugnaw na yan siya doon. Sarap naman. Gapon mo bintang.
Bago. Ayito mo lang. Kadang palit day ay. Ay kaduha ito una. Awa naman to. Aduha na ka makita dari dala. Yung islan mo to, ang daan na guba. Then, napalitan o usugod ka. Ano? Ay tidak. May ganang tao doon. Ay. Tambal ay doon may ganang tao doon. Kumusta sa eskwela bo? Kumplito ang classmate? Ano daw? Ay, narigas ito sa nga tayo na nagbuwan ako na. Nagbuwan mo lang po? Basta kayo ha? Ha? Harap itaw. Pero kung nagtalam na ng busibuhat ng tao lagi, karakter lang ang tamuguan ng padahan. Ay, siya. Kalitaw kayo ya. Sala. Kaya, ibuyaw na ba? Malimot ka daw. Ito. Kaya doon ulit ang lecik siya mag-isingin niya. Mao siya. Ako mo doon. Kaya ka ba doon ulog? Ako mo doon. Kita rin barkadas mana nga ito. Ngayon ang lugar. Mana dahil. Ito siya nga inangin sa kulako ato. Sayang ko ba? Eskwela na siya. Bo. Oh, Hindi nga nila kayo bike. Abang ko na hapon pagkagay yung eskwela na ya karon ano na nga Giyom itong eskwela. Itong, Sunod trabaho tong DD lang Sila ayaw ano may bunlay din sa Korea. Trabaho ya po? Trabaho niya. Pag diloy po nung po. Oh, bintang gapon ginagawa naman mo. Ganyan. Ako na mga bata pa yun, diyan po sa kampo gila. Kaya wala hilig na hila. Wait, anak ko, nandoon din yung sikuan. Laag mo ito? Lago ko. Delikado. Pahingos pas muna. Tapat mo. Adlo kong tumuli kay banalon tumayon anay na. Are ka nito, Paul? Ali, kelajari. Tao dia. Lingko na baro yan naman. Dami ka. Magkano. Ano kayo naman yun doon niya kawa kayo ng net tape promesi kayo. At ito sa ko iniinit. Kunya ra eh. At ito na. Okay, layo sa pagkawa na pagbunton. Pagto ko doon, pagkayaro. Bugay ni Buro. Inay barkada kay. Ngayon, basta mo niya pa kayo, anong dayong larga na? Sige, pre, alas ako. Ilaran mo, kumplito ra. Ako, tatani ko pare. Gutom ka ba? Ano mana lagi dai, wa palibak ke mana? Ikaw gigis kita na mo noy. Ano? O karon mo kasut bakala res mana ato. Anak kiro deh ka. Sabi na ako, nakakitap-kap lagi grupo ato. Dai, nagisgot sig. Wala ka kaabot dito dai. Naman kami itong tahanin mo.
Naamon kami pangutahan mo, basig di talaga katubag ng pangutahan na mo. Kung kumusta na itong ibang bulong mga bata gabi iba? Wala kay balita dahil. Luwa na yung bulo ko tayo. Lalok. May sinok. Nabata yun. Dalawa na ito. Dahil ang akyo. Kabot ni kaso. Dito? Dito po? Ito ganit po. Makita ka dito. Ito basiro trabaho. Halo. Trabaho. Hindi mo basiro. Wali ulit mo gusto. Ano tayo kalawin ka? Bulawan. Kalabaw ba yung kiruhan? Salamat. Di pa ba ako? Di mo nasamaan eh gabi eh. Ibuyas mga ako. Di ba na sila yan? Ano na yun? Siya oy. Di buwinas natin. Mga ginagani. Lain natin yung kulot. Di malap. Kahit. Parang kinodolaan ako ito yung gabi eh. Lingaw-lingaw mo na. Ako gilingaw-lingaw kay minsan sa butay sila kapalitan tag dino, di na tanipag ng dino.